Magandang araw. Pag-usapan natin ang si Pilandok at ang manok na nangingitlog ng ginto. Na ibinahagi ni Virgilio S. Almario na iginuhit naman ni Cora Dandan Albano. Si Datu ay sakim o masama. Ng pangalan ay Usman na dinadala niya lahat ng maibigan, nakuha niya ang lahat ng ari-arian ng mismong hindi naman niya pinaghirapan. Na kanyang sinakop yung lahat ng taong kanyang kinuhaan ng ari-arian, bagamat siya hindi naman nakaranas ng kahirapan. Kaya kasalukuyan batinan natin kung ano yung hindi maiging karakter o ugali ni Usman. At naginip daw ang Datu na si Usman sa malakit na sarimanok. Kaya siya tinawag na sarimanok sapagkat ginawa sa ginto na ang itsura ay manok, kaya sarimanok. At kanyang konsunada o nais niya makamit ang ginto na sarimanok. Sinabi ni Datu pagkatapos matulog o pagkagising na lahat ng ginto na itlog sa buong bayan o sa buong bansa na Pilipinas, halimbawa, bagamat walang sinabi na bansa dito sa kwento, halimbawa na yung Pilipinas, gusto niya na gawan siya ng pinakamagandang ginto na manok na manok. Sa araw na iyon, inuutusan niya na ang kanyang kawal na kunin lahat ng ginto na itlog sa buong bayan. Ngayon, kasalukuyan, napatitin natin kung ano yung napanaginipan niya na naging kanyang konsunada. Ulitin ko lang. Pinanaginipan ni Datu Usman o napanaginipan niya ang malakit sarimanok na ginto na kanya naman naging konsunada. Kaya't pagkatapos niya matulog ng mahimbing o maayos, kanyang inutusan ang kanyang sariling kawal na kunin ang lahat ng gintong itlog o kahit na
hindi gintong itlog. Kahit yung alahas, kahit na hindi na yung gintong itlog, pinakuha niya ang lahat ng alahas na ginto. Halimbawa, singsing at marami pang iba na alahas na ginto. Pinakuha niya sa kanyang kawal. Ganun ang nangyari. Na pinagsama-sama o sinamsam nila ang mga kasangkapan ng tao mula sa bayan na yari sa ginto. At ang lahat ng mahirap na hindi nagbigay ng ginto, alahas na ginto, ay ipinalanggo o ipinilalanggo. Ibinilanggo yung mga taong mahirap na hindi nagbigay ng ginto. O ipinakulong. Kaya nakaranas ang lahat ng taong mahirap na hindi nagbigay ng alahas na ginto sa kawal ng Dato Usman ng pagkakabilanggo o pagkakakulong, pagkamat sila'y mabait o walang masamang ginagawa sa bayan. Ito naman si Pilandok, nasaksihan o kanyang nalaman na ang taong bayan na mahirap ay pinapahirapan. Mahirap na nga, mas pinapahirapan pa ng kawal ni Dato Usman. Nakita o nasaksihan ni Pilandok sapagkat siya'y may awa, kaya siya'y gumawa ng paraan upang matulungan ang lahat ng taong pinapahirapan sa pamamagitan ng pagkakakulong o pagkakabilanggo. Gumawa ng paraan si Pilandok upang kanyang matulungan ang lahat ng taong pinapahirapan ng kawal ni Dato Usman, na si Dato Usman ay mahilig sa ginto. Hindi niya tinitignan kung mahirap yung tao o ano man yung estado ng tao. Kapag hindi nagbigay ng ginto, ipapabilanggo o ipapakulong. Bagamat mabait na tao o yung karakter ng tao ay mabait o yung karakter, mabait man yung karakter ng tao o karakter, hindi yun dahilan upang hindi sila ipabilanggo. Hindi yun ang dahilan upang hindi sila ipabilanggo o ipakulong, bagamat sila ay mabait. Ang ginawa ni Pilandok na paraan kay Dato Usman na kanyang lalabanan
ay magturo ng manok ng mga itlog ng ginto. O mga putil lang na ginto. May 4 na butil o maliit ang meron si Pilandok. Isa-isa niyang ipinasok sa puwit ng manok ang 4 na butil ng